Ayan mga kapatid at magandang gabi po sa inyo at narito naman po ako at wala po tayong ginagawa at tapos ng ating gamutan sa online at sa aktual na gamutan ngayong araw. At ano po mga kapatid, magta-tarot card tayo at ang ating topic ngayon ay ano ang mangyayari sa mga taong kumulam sa inyo. Ayan mga kapatid, ayan yung topic natin. Ano ang mangyayari sa kanila, sa mga taong kumulam sa inyo, nagbigay ng sumpa, kulam, yan, nagbigay ng mga masamang nagbitaw ng mga masasamang salita na nangyari sa iyong buhay. Anong mga mangyayari sa kanila, yan, sa mga kumukulam o na mga kapatid ay tatalakayin natin ngayon. Anong mangyayari sa mga taong kumukulam sa inyo o sa iyo? Pili tayo mga kapatid ng 13 baraha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Yan mga kapatid, ang ating topic ngayon. Gagamit tayo ng angel message mamaya pagkatapos natin tatalakayin kung ano yung mga mangyayari sa taong kumukulam sa inyo. Yan mga kapatid. Ang taong ito mga kapatid ay ang taong kumukulam sa inyo ay nagiging ito mga kapatid, nagiging nagbabalak ulit ito na bigyan ka ng ng panibagong sakit. Itong mangkukulam na ito, ayan mga kapatid, ito ay nagpaplano o nag-iisip kung anong mga panibagong ritual na gagawin sa iyo mga kapatid. Ayan. Ito mga kapatid ay nakakaramdam ka dito ng pananakit ng ulo. Ayan. Ang masama palagi ang pakiramdam mo. Yan ang nakikita ko dito mga kapatid. At ayaw neto mga kapatid na ayaw netong taong ito na umangat ka sa buhay kaya binibigyan ka ng pasakit nito. Laging sumasaba ang pakiramdam mo. Yan, kasi nakadagan dito. Ito mga kapatid ay sumisimbolo ito ng utos ng isang mangkukulam. Yung ibon na itim na iyan. At laging nakamasid sa iyo o nakasubaybay sa iyo yung ibon na yan o yan. Kumbaga yan ang mga inaalagaan ng mga mangkukulam. Kung ano yung mga ginagawa ay na nakikita ng ng mga mangkukulam, kasi po yung mga mangkukulam na yan ay may mga spy rin po yan. Kung ang mga manggagamot ay merong mga gabay din yan o may mga ancestor at ancested master na nagagabay sa panggagamot kung paano pamamaraan. Ganon din yung mga mangkukulam mga kapatid. Meron din yan espiya. Kumbaga sa alagad ng batas ay may espiya din yung mga mangkukulam na yan. May mga inaalagaan yung mga masasamang espiritu o yung iba nga may mga demonyo pang inaalagaan yung mga yan. May mga sinasambang mga demonyo yan. Ang gusto niya mga kapatid, magkakaroon ka ng mga problema, pananakit ng iyong katawan, pananakit ng iyong ng inyong ulo, yan. Gusto ka nito na magdusa ka sa sa ginawa niyang karamdaman sa iyo. Yan ang nakikita ko mga kapatid. Ayan. Ayaw kasi niya mga kapatid na na may mga blessing na dumating sa buhay mo, na maraming pera o maraming mga opportunity na dumadating sa iyo na matatanggap mo, kaya binablock niya ito mga kapatid. Binablock ito ng mangkukulam, ng taong kumukulam sa iyo para mahadlangan. Yan, para mahadlangan ang yung mga dumating sa iyo. Yan. At para magkaroon ka ng karamdaman at sakit, kay ma-stress, sumakit ang ulo mo, sumakit ang buong katawan mo. Ayan ang ayan yung
ginawa ng mga taong kumukulam sa iyo. Yan. Itong mangkukulam na ito mga kapatid ay ay naiinggit ito sa iyo. Naiinggit ito sa iyo. Maaring ikaw ay minamasdan nito kung saan ka man magpunta. O may mga taong nakamonitor, nakamonitor sa iyo sa social media. Yan, mapa social media man yan, sa Facebook account, sa YouTube mo o kung ano man, ay nagmamasid itong mangkukulam na ito. Kung ano na yung kalagayan mo, kung ikaw ba ay nakaratay na, sumaba na ba yung pakiramdam mo, kung epektibo ba ang ginagawa niya sa iyo. Naka-spy ito mga kapatid sa iyo o sa mga taong kinulam sa inyo. Ayan, lagi itong naka-spy sa inyo mga kapatid. Itong mangkukulam na ito mga kapatid ay marami itong pamamaraan, may mga ritual ito. Yan. May mga ritual itong ginagawa tulad nung kunyari mga picture mo. Yan ang nakikita ko mga kapatid. Ay yung picture mo ay inilagay sa garapon, yan. Inilagay sa garapon o nilagyan man niya ng mga hanip o hanip o kumbaga dito sa amin yan dapaw yan eh, kaya may time na nangangati ang iyong katawan. Merong iba dito mga kapatid hindi makatulog kasi may mga picture dito na nakikita ako mga kapatid na inilagay sa garapon para kung sakaling na ikaw ay bibiktimahin nila, aalugin lang nila yung mga garapon na mga nilagyan ng picture para kung sakaling pag inalog nila yung mga kapatid at naandun yung kumpletong picture at pangalan mo ay konektado yun sa iyo. Maaring mahihilo ka ng walang dahilan at di mo na alam ikaw pala ay kinukulam ng tao. Ito maraming pamamaraan to sa iyo mga kapatid na ikaw ay kinukulam. Itong tao na ito na nung ang tao na ito na kumukulam sa iyo, marami itong pamamaraan na ginagawa o pinag-aaralan nito kung paano ka mapupuruhan itong mangkukulam na ito mga kapatid. Ay kaya naman pala mga kapatid, ito palang mangkukulam na ito ay mayroon palang inggit sa iyo ito mga kapatid. Itong mangkukulam na ito, mayroong inggit, grabe ang inggit nito sa iyo. Takot itong masapawan mo. Ayan. At nalaman mo o kayo ay may alam na kayo na may opinion na kayo na ito palang tao na to ay isang mangkukulam, kaya iniwasan ninyo bilang kumbaga po mga kapatid ay nawala po ang respeto niyo sa taong ito dahil alam mo at alam ng iba na ito palang taong ito ay mangkukulam. At marami siyang mga alaga na mga kapatid na mga ibon man yan, uwak, paniki o tinatawag na kuwago. Yan po ay mga alaga po yan ng mga masasamang nilikha tulad ng mangkukulam, mambabarang. Yan po ang mga alaga niyan. Ayan mga kapatid. Ayaw kasi niya mga kapatid na magkaroon ka ng mga blessing na makakarating sa iyo. Ayaw niya na makakatanggap ka ng mga malalaking halaga o pera kung anumang tulong opportunity na galing sa iba na iyong tinulungan. Kaya gumawa ito mga kapatid ng ritual upang pigilan ang iyong mga blessing na paparating sa iyo. Kaya lagi itong nakamasid mga kapatid sa iyo, saan ka man naroon, mapa social media man, ay tinitignan nito kung ano ang iyong kilos o galaw. Kung ang ginagawa niya ba ay umiepekto sa iyo. Ayan. Marami itong mga pinapadalang na mga utos niya upang ikaw ay pinsalain mga kapatid. Ayan. Pero bigo siya mga kapatid. Hindi ka nito basta-basta mapupuruhan dahil protektado ka mga kapatid. Nasa sa iyo ang apat na elemento at protektado ka mga kapatid. Meron kang panaklob, meron kang panarado mga kapatid. Ikaw ito mga kapatid. Kunyari ikaw itong tao na ito, ikaw to ay sumisimbolo ng iyong katawan. Itong bilog na ito, ayan po ang iyong protection o shield upang hindi ka mapasok. Ikaw po mga kapatid ay nakakaramdam ka ng birada ng taong ito, pero hindi ka basta-basta mapupuruhan ito. Halos nga kung tutuusin, tinatawanan mo lang mga bira ng taong ito eh. Yan mga kapatid. At divinely protected ka dito.
mga kapatid. Yan. Pero nakakaramdam ka lang dito ng mga pananakit ng ulo. Ayan, feeling stuck ka sa sitwasyon na yung ginagawa. Pero hindi ka nila mapupuruhan, mga kapatid. Yan, hindi ka nila mapupuruhan. Dahil gitil na gitil dito mga kapatid yung taong kumukulam sa iyo dahil sa mga abundance pera na dumating sa iyo, kaya ginawa nila ng ritual. Yan, hayag naman yan mga kapatid. Ayan. Hindi naman ako nagsisinungaling kasi nakalatag naman yan at hindi ko naman pinili yan at narito yung iba. Dito yung ibang baraha. Oh. Ito mga kapatid ay gulong-gulo ito sa buhay. Itong mangkukulam na ito. Nalilito ito kung paano ka atakihin ng mapuruhan ka. Kung paano ka mapuruhan, kung paano tatalab ang mga ritual, kulam, o kung ano mang masamang intensyon niya sa'yo, pero hindi ito nagtatagumpay mga kapatid. Dahil malakas ang protection mo na nasa taas. Malakas ang pananalig mo sa ating Panginoon. Kaya hindi ka basta-basta matinag dito mga kapatid. Ito. Maaaring mga kapatid, yung mga kaibigan mo dito ay pinag-aaway-away kayo. Pinag-aaway-away para magkanda watak-watak dahil may posibilidad mga kapatid na mas naniniwala sila yung mga kaibigan mo sa iyo, kaya ang target nila nito may ritual ito na para mag-away-away kayo na magkakaibigan, na para magkanya-kanya kayo sa inyong trabaho. Yan, para hindi kayo magkakasundo. Yan ang ginagawa ng taong kumukulam sa inyo. Kaya ito, nalilito to mga kapatid kung paano ka bibirahin ito. Di ka mapupuruhan kasi ano ka, divinely protected ka dito. Yan. Ay mga kapatid, balang araw ito kapatid, pag dumating judgment day mga kapatid, siya kapatid ay siya ay mababalikan dito. Ito. Ang lahat ng ginawa nito sa kanyang mga binibiktima ay mauuwi itong mangkukulam na ito, siya ay mauwi sa kamatayan pag ito ay hinatulan o pag ito ay napuruhan mo mga kapatid, o kung ikaw man ay may kaalaman sa spiritual o kung papatulan mo ito ay to mga kapatid, mapupuruhan tong gumagawa ng masama sa iyo. Ayan mga kapatid. Dahil dito lubog ito sa maaring itong mangkukulam na ito ay lubog ito sa utang. Yan, lubog ito sa utang, o marami itong pinagkakautangan, o marami itong problema na gustong i-resolve, ngunit hindi ito mariresolba ang problema nito dahil sa ginagawa niyang kasamaan sa kanyang kapwa, o kung sa mga kaibigan niya man yan, o sinasabotahin niya man yan, ay patuloy na lalagapak itong mangkukulam na ito mga kapatid. Yan. Ito mga kapatid, ito dito mga kapatid, hindi ka basta mapupuruhan dito mga kapatid, dahil ang bakod mo sa iyong spiritual na tinatawag na spiritual world, o sa spiritual na mundo, ay matibay ang bakod nyo dito mga kapatid. Ikaw rin dito ay mga kapatid, matindi rin ang pananalig mo sa itaas o sa ating Panginoon, kaya hindi ka basta-basta natatablan ng kulam dito. Pero minsan mga kapatid, may oras na, o may time, o may oras na nawawalan ka ng tiwala, o parang gusto mo nang sumuko. Ayan. Ito mga kapatid, ito kasi kayo na maganda ang iyong buhay, masagana ang inyong pamumuhay, at hindi kayo mahirap kung ano ang inyong mga trabaho ay nagiging okay ang lahat. Kaya ito ang kinaiinisan nila na gusto kanilang pabagsakin, o gusto kanilang bigyan ng sakit, o gusto kanilang, kung tutuusin ito, gusto kan patayin ito sa spiritual na labanan ng mangkukulam na ito Ayan mga kapatid. Kaya ang gusto niya kasi yung mga hinawakan na mga pera mo, o
pera o kung mga naipon mo man yan sa iyong kamay, ay siya mismo kukunin niya ito mga kapatid. Gusto niyang harangin yan, i-block yan kasi dito dito yung ritual sa baba. Ayan, ang gusto niya lumagapak ka o mapa umipikto yung ritual nito sa'yo. Pero hindi ito magtatagumpay mga kapatid. Ayan mga kapatid, ginagawa niya talaga ang lahat na para mapuruhan ka ng taong ito. Pero hindi ito magtatagumpay. Yan. Dahil ang ito mga kapatid, ang taong ito ay galit. Yan, galit ang nasa puso nito kaya gumagawa ito ng masama. Umaaring ikaw siguro ay nakabitaw ng mga masasakit na salita, yan, o na-offend siya o natamaan siya sa iyong mga salita kaya ginawan ka nito ng hindi maganda. Yan mga kapatid. Ito ang mga kapatid. Itong tao na ito ay susurinder ito. Susurinder ito. Itong tao na kumukulam sa iyo. Yan. Kasi hindi naman tumatalab yung mga ginagawa sa inyo eh. Itong mga mangkukulam na ito eh. Hindi tumatalab. Kuha tayo ng ulit. 4 sa 2 3 4. Yan mga kapatid, at magkakaroon ka ng kaliwanagan dito, matatapos na itong mga ginawa sa iyo. Ang dawil mga kapatid, mapagtatagumpayan mo itong ginagawa sa iyo na na pangkukulam, ayan, sa iyo ng tao na gumawa siya ng masama, at magkakaroon ito ng celebration. Yan mga kapatid, magtatagumpay ka dito. Yan. Yan lang kapatid ang at itong angel message na ating gagawin. Pili tayo ng 5. Yung mga kapatid, darating ang oras na ginawa niya sa iyo mga kapatid ay babalik sa kumulam sa iyo ang lahat ng ginawa niya sa iyo. Ay darating ang araw ay makakahanap ito ng katapat at babalik ito sa kanila. Ang lahat ng ginawa sa iyo ay sa kanila mapupunta. Ay ang kasabihan ay kung anong ginawa mo sa kapwa mo nang hindi maganda ay babalik sa inyo o higit pa o triple ang iyong mararanasan. Yan. And dito mga kapatid, may maaaring ikaw dito ay nagpagamot. Yan. Ginamot ka dito mga kapatid eh. Ginamot ka dito ng isang matibay na healer, o ito ay lumapit ka rin dito sa tinatawag na isang faith healer o isang manggagamot na legit at totoo siyang manggagamot na talagang divine light siya pumapanig. Kaya itong mga ginawa niya sa iyo ay at mayroong kang pangontra na mayroong pangontra na binigay sa iyo itong healer na ito na nagaano sa iyo, na tumulong sa iyo o gumamot sa iyo, ay protektado ka ng kanyang pangontra mga kapatid. Hindi ito basta-basta tatalab na sa iyo kung ikaw ay may pangontra na galing sa isang healer na totoong talagang alagad siya ng nasa taas mga kapatid. Yan, sa larangan ng espiritual. Ikaw ay ginamot dito ng isang faith healer man yan, mananambal, manggagamot man ito. At kaya meron siyang mga swords. Yan, may mga pangontra man yan o kung anong galing sa na makalangit na kasuotan. Ay ito mga kapatid, magiging
mababagsak ito mga kapatid. Yan, ang lahat ng ginawa nito sa iyo ay babalik sa kanya mga kapatid dahil tinulungan ka nitong manggagamot na ito. Lahat ng sakit na ipinirana sa iyo, lahat ng sakit na naramdaman mo ay babalik sa kanila. Sa kumulam sa iyo. Ayan po, ganyan kabilis ang bato niya sa iyo ay ganyan din kabilis ang balik sa kanya. Sobra pa mga kapatid. Ayan. Ginamot ka dito mga kapatid o ikaw ba ay nagpagamot o ikaw ay tinulungan ng isang manggagamot? Kaya itong na ito ay nagpaplano talaga ito mga kapatid. Nagpaplano talaga ito kung paano ka na naman mabibira o paanong ritual na naman ang kanyang gagawin upang mapuruhan ka ulit. Ito kasi mga kapatid, humingi ka ng tulong sa isang manggagamot eh. Yan. Ikaw ay tinulungan o maaaring ikaw ay nagpagamot at tinulungan ka nito na ibalik lahat sa gumawa sa iyo o nagpagawa ang lahat ng sakit. Nung ikaw ay may pangontra na hindi ka na mabasta-basta mga kapatid, namumroblema na ito kung paano ka nito pupuruhan ulit dahil ikaw ay may pangontra. Ayan mga kapatid. Ito mga kapatid ay naghihikayat pa ito. Itong mangkukulam na ito, ng kapwa niya mangkukulam din kung paano ka mapupuruhan ulit. Pero hindi ito mga kapatid, hindi ito magtatagumpay. Dahil protected ka ng mga anghel. Yan, mapaliwanag at dilim ay nasa sa iyo ang tagumpay dito mga kapatid. Yan, hanggang sa ikaw ay tuluyan ng gumaling sa iyong karamdaman. Yan. Kuha pa tayo ng 3. Nagandahan ako sa mensahe ng barahang ito. Kuha tayo ng 3. 1, 2, 3. Ito mga kapatid ay tuturuan ito ng leksyon. Itong mangkukulam na ito ng nasa taas. Tuturuan ng leksyon ito. At magtatagumpay ka dito mga kapatid. Kung ikaw man ay binigyan ng sakit ng mangkukulam na ito, niritwalan ka man ito, sinira ang buhay mo nito, nagkaroon ka ng malubhang sakit, ayan, talagang pinabagsak ang negosyo mo, nasira ang pamilya mo, o nagkawatak-watak kayo ng mga kaibigan o pinagkasira-sira kayo nito, ay matatapos ito mga kapatid at magkakaroon ng tagumpay dito. Kayo ay magkakaayos dito mga kapatid. Ikaw ay magtatagumpay dito. Nahulog. At ito na mga kapatid ay magkakaroon na ng kasagutan at tuluyan ng gagaling ang iyong karamdaman. Kung ikaw ay nakulam, nabigyan ng sumpa, o kung ano man, kung kayo man ay may karamdaman na kayo ay nakulaman o nabarang o kung ano man, ay lumapit na kayo sa mga manggagamot o healer o sa mga faith healer o sa mga manggagamot na subok na mga kapatid. Dahil piliin ninyo ang mga manggagamot na hindi scammer. Yung iba kasi maraming nagrereklamo sa akin tulad ng nagpagamot. Ayan, nagpagamot sa isang manggagamot daw, nagbayad ng 3K, tapos gagamutin daw, tapos nung akala naman ng isang pasyente na yon na gustong gumaling, ay nagpadala agad, pagkatapos binlock. Ay maraming scammer ngayon sa social media mga kapatid. Ay ang tao na naawa ko sa taong gustong gumaling, naloko pa, na-scam pa ng 3K. Kaya dapat sa susunod pag mamili kayo ng isang manggagamot, yung check nyo muna yung background niyan, kung yan ba ay legit, kung yan ba ay ang dami account yung pinopost niyan, ay nyo mga kapatid, i-check nyo yung background niyan. Yan mga kapatid, kung yan ba ay patunay na sikat, hindi naman sa sinabing sikat, yan ba ay tunay na manggagamot.
bago kayo lumapit. Marami ngayong mga bulaang mga manggagamot mga kapatid. Sa totoo lang. Ayan lang ang mangyayari sa mangkukulam na na makumukulam sa iyo. Ang lahat ng ginawa o kinulam ka man ito, binigyan ka ng pasakit, ay babalik dun sa mangkukulam. Yung mangkukulam na yun ay magkakasakit yun o gumawa ng kasamaan sa iyo ay magkakasakit yun. Darating ang araw na malubha ang kalagayan nun. Yan mga kapatid, at saktong sakto nag-brand out. Hanggang dito na lang.